Ito ang Wow Trending. Hindi lang pala si Nanay LV ang unang kasambahay na minaltrato at nabulag dahil sa pang-aabuso ng kanyang amo. Ito si Bonita Baran. Nabulag ang mga mata, nabasag ang mga tenga at nasira ang mukha ni Bonita Baran dahil sa pananakit ng kanyang mga amo. Si Bonita ang kasambahay na dumanas ng matinding pagmamaltrato sa kamay ng kanyang mag-asawang amo. Gamit daw ang kutsilyo at plansa, hiniwa ni Analisa ang mukha ni Bonita, pinalansa pa. Bakas ang mga sugat at peklat sa dalagitang si Bonita. Pinalo ng matitigas na bagay ang ulo hanggang sa dumugo na ito. At dahil sa paulit-ulit na panununtok, dito na tuluyang nabulag ang mga mata ni Bonita dahil daw sa galit ng kanyang amo, pinakain pa daw siya ng patay na ipis. Oh my God! Ayon pa kay Bonita na humingi daw siya ng tulong sa mga kapitbahay pero tila walang nakakarinig o walang pakialam ang mga tao sa paligid. At sa tulong ng Public Attorney's Office, si Attorney Persida Acosta ang abogado na humawak sa kaso ni Bonita. Naipanalo nila ang kaso at nahatulan ang amo ni Bonita na babae na si Analiza Marsan ng reklusyon perpetua habang buhay na pagkakulong. Ang lalaki naman na si Rinaldo Marzan ay nakulong ng 14 na taon pero nadagdagan pa ito ng 40 taon. Dahil sa pakikipagsabwatan nito kay Analisa sa pananakit, pagmamaltrato at sa iligal na pagdetainee kay Bonita Baran, sinubukan pang bayaran ng 2 million pesos ng mag-asawang Marsan ang tatay ni Bonita. Pero hindi ito tinanggap ng ama dahil ang gusto nila ay hustisya. Ngunit hindi na nakumpleto ni Analisa ang parusang habang buhay na pagkakulong dahil binawian siya ng buhay sa loob ng bilangguan noong June 22, 2020. Ang huling mensahe ni Attorney Acosta kay Bonita, panalo ka na, congratulations, lakasan mo ang loob mo, ipinaghiganti ka na ng langit. Katulad din sa kaso ni Nanay LV na imbestigahan din ito sa Senado at isa din si Senador Jinggoy Estrada sa mga nakaharap ng mag-asawang Marsan sa Senado. Kaya mapapansin dito sa kaso ni Nanay LV na pinunit niya ang excuse letter ng amo ni Nanay LV dahil sa hindi nito pagsipot sa Senate hearing. Senator With Estrada, the permission of Senator Padilla, may I ask the COMSEC if the excuse letter provided by the family of Ruiz were signed? no, Your Honor, but it was sent to me via SMS from the number registered to them, sir. So this is just a piece of paper. And this will not stand. Senator Estrada. So, Mr. Chair, I move that we subpoena the family of Jerry Ruiz, Jerry Ruiz, the wife, Franz Ruiz, and the 2 children. I move, Mr. Chair. Without objection on the part of our colleagues here, the secretary is directed to prepare the necessary subpoena. So directed. Senator Padilla, you're recognized for your introductory statement. Magandang tanghali po. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum. Isang pagbati po sa ating chairman, Senator Francis Tolentino, at sa ating pong mga kasamang senador, ang pinatawag pong tagapagtanggol ng masa, Senator Jinggoy Estrada, at ang palaban po na ating Senador Rafi Tulfo. Isang magandang umaga po. At sa lahat po ng ating mga bisita. Chairman, ako naman po ay wala masyadong sasabihin pa dahil gusto ko po magtanong na. Sana po sa pagtatanong bibagyan niyo ako ng oras. Yun lang po. Mauna po kayo. Salamat po. Senator Estrada is recognized for his introductory statement. Pakatapos na. Ikaw na. Thank you very much, Mr. Chair. Good morning, Mr. Chair, to all my colleagues, Senators Padilla and Tulfo. 11 years ago, as chairman of the Committee on Labor and Employment, I conducted a Senate inquiry on the maltreatment of a kasambahay named Bonita Baran. She was a domestic helper
who almost completely lost her vision after her employer pressed a hot iron against her face. She sustained serious injuries and bruises all over her body due to repeated beating and hitting by her employer. Pagkatapos ng maraming taong paghihintay, nakamit sa wakas ni Bonita ang hustisya noong February 10, 2021 when the Supreme Court affirmed the decision of the Court of Appeals and dismissed the appeal filed by spouses Annalisa and Reynold Marsan, who were found guilty of serious illegal detention of their former housemaid Bonita Baran from 2009 to 2012. However, the case involving Annalisa was dismissed in view of her death on June 22, 2020, while Reynold was elevated from accomplice to principal in the crime. Reynold was sentenced to reclusion perpetua in order to pay Bonita a total of 225,000 as moral damages, exemplary damages, and civil indemnity. Naging daan ang matinding pangyayaring ito para mapabilis ang pagsasabatas noong 2013 ng Republic Act No. 10361 na mas kilala bilang Batas Kasambahay. Batas Kasambahay is a landmark piece of labor and social legislation that recognizes for the first time domestic workers as similar to those in the formal sector. Bilang pangunahing may akda ng Batas Kasambahay, ako po ay lubos na nalulungkot na 10 taon pagkatapos na may batas ang Batas Kasambahay, meron naman pang-aabuso at pagmamalupit na nangyari sa nating kababayan na kasambahay, si Aling LV Vergara, sa kamay na kanya naging amo na kapwa ating Pilipino. Halos parehas ang kanilang sitwasyon na dahil sa sobrang pananakit at pambubugbog ng kanilang among pinagsisilbihan, halos mabulag at mawala na sila ng paningin. Higit sa lahat, sila ay natanggalan pa ng dignidad. Sa pagdinig na ito, gusto ko itanong bakit nangyayari pa rin ang pag-aabuso at pagmamaltrato sa ating mga kasambahay. Ano pang amyenda ng Batas Kasambahayan dapat gawin upang higit na maproteksyonan ng ating mga kasambahay? Kailangan bang bigyan ng mataas na parusa ang mga abusadong employers? Sa huli, ang hangad ko ay mabigyan ng hustisya si Aling LV Vergara. Like Bonita, Aling LV deserves justice. Maraming salamat po, Mr. Chair, for your prompt action for conducting this motu proprio hearing. And I suggest that we have a joint hearing with the Committee on Labor and Employment. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Estrada. Definitely, we will collaborate with the Senate Committee on Labor and Employment, especially in drafting the necessary remedial measures as to how we can improve the Kasambahay law. Thank you, Senator Estrada. Senator Tulfo is recognized. Thank you, Mr. Chair, and good morning to Senator Jingo Estrada and Senator Robin Padilla and other guests present. Sa akin pong programa sa Wanted sa Radyo, hindi na po bago ang kwentong nangyari po kay Ma'am LV. If I may be allowed to share a short video. These are episodes in my program where our dear domestic helpers were abused and even killed. I want their stories to be heard too. This may be a wake-up call to us here in the Senate to review our Domestic Workers Act and other laws pertaining to our domestic workers. Please proceed. The committee allows you to show your video footages, Senator Tulfo. Okay na po yung mga operators natin na nilalabas ng baksan sa loob po ng truck. Sa mga biktima po ay PIC, Maribel Baksan, at halos wala po siya isang taon doon sa kanyang amo. Sinunog na po yan na nila kong tapit. Palis, bisakal po po ako. Palis, tinanggal niya po ako. Pinapog ng ulo sa yung atis niya po. Kasi po hindi ko naugasan yung putero. May lamang po kaya hindi ko po inugasan. Ang dami mo pasa sa katawan. Tulad niya noon, sa likod mo. Anong nangyari doon? Tinagaan po ng doktor. Ito na ginagawa. Yung bakal po yung bed. Bakit daw niya ginagawa yun? Bakal po yung Yan sa may tenga,
Anong nangyari dyan? Nagsara na yung tenga mo at putok at may tubo, sugat. Pinipingon niya po, tapos